Good day guys! Nandito tayo ngayon sa Premium Bikes Better Living at i-welcome natin ngayon ang bagong motor ni Honda, ito si Honda Navi. Isang pocket bike, maganda kaya to? Tutukan mo dahil aalamin na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Meron na namang bagong scooter si Honda na nagpapanggap na dikambyo. Ito ay napakabago sa Philippine market pero matagal na itong na-release sa ibang bansa. Para sa nagpa-practice na magmotor, ito ang magandang gawing beginner bike. Recommended din ito para sa ating mga lady riders because it is very lightweight and sakto lang ang power. O kaya naman gusto mo ng motor na napakadali lang isingit, mag Honda Navi ka na. I-PM mo ako sa ating Facebook page para matulungan kita sa iyong application. Pag-usapan muna natin ang colors available kay Honda Navi. Merong 4 na pagpipilian, una na itong red, ito naman yung white, ang itsura naman ng green, at syempre mawawala ba naman ang black. Dumiretso na tayo sa kanyang specs and features, unahin natin dito sa kanyang front wheel. Ito po ay naka-steel rim, glossy black ang finish, at yung design or yung kabuuan ng kanyang harapan ay parang galing sa Honda Dio. Sa ating braking system, ito ay naka-drum brake. And si Navi ay combi brake na. Ibig sabihin kapag pipiga ka sa likod ay may kumakapit sa harapan. Ang combi braking system para sa ngayon lang nakapakinig, it enhances the stopping power ng isang motorsiklo. Ibig sabihin lang yan, that is a good feature para sa isang motor. MRF ang brand ng kanyang tire at may size ito na 90/90 by 12. And of course, tubeless na rin ang isang ito. If we will look closer naman sa kanyang fender, may decals na combi brake. Ang fender naman niya, no need for mudguard, mababa na siya. Hindi na yan ganun katalsik pag madadaan sa mga putik. Ang quality ng kanyang fender, masisipat mong matibay. Sa right side naman ng kanyang front wheel, malinis lang, lahat ng cable ay nasa left. Yung suspension naman niya, it has the inverted telescopic fork na may rubber boots. Dito naman tayo sa kanyang headlight. Bulb pa lang ang ginamit na ilaw dito from the headlight, signal light up to tail light. Kung gusto mong mag-convert from bulb to LED, marami namang available sa market. Yung plastic fairings na nakabalot sa kanyang headlight ay nakamatch sa kanyang body color. Halimbawang yung kanyang body color ay puti, puti rin yung nasa palibot. Ang isang ayaw ko lang sa kanyang design ay yung kanyang turning lights. Mukha kasing hindi proportional yung kanyang turning lights dun sa kanyang body size. Malaki siya at parang kamay na nakadipa. Dito sa ilalim ng kanyang headlight ay merong plastic covering. Kung mapapansin ninyo yung tornilyong nasa chin niya, yan yung adjustan para i-tilt up or down yung kanyang headlight. Yung decals naman niya, Honda lang ang nakalagay dito sa pinakataas. Check naman natin guys yung kanyang cockpit. Kung ikaw ay nakasakay, eto yung kanyang view. It has analog meter panel. Nandyan na rin naman yung importante gaya ng fuel level indicator, odometer, speedometer na naka-kilometers per hour. Nandito rin yung kanyang light indicators for high beam at saka turning lights. Carbon lodi na rin yung design ng kanyang plastic fairings. Nandyan din yung emblem ni Honda at saka yung kanyang susian. Silipin naman natin ang kanyang handlebar on the left side. Syempre yung basics nandyan, yung busina, turning lights button, yung kanyang choke, and high and low beam button. Wala po siyang passing light pero meron siyang park brake. Very vital naman yan lalo na kung magpapark ka sa mga uneven surfaces. At magagamit mo to sa traffic para hindi ka laging nakapiga sa iyong brake. Iwas ngalay. To the right side naman, nandito yung ating electric starter. Pwede nating i-start ang motor using this button at meron pa rin siyang kickstart. Etong scooter na to ay activated. Ipapakita lang natin yung kanyang turning lights. Even it's activated, hindi po nailaw yung ilaw niya dito sa kanyang meter panel, liban na lang kung ito ay umaandar. Etong kanyang meter panel, pwede na rin pala itong i-convert to digital.
Alright, dito na tayo sa kanyang fuel tank. Fuel capacity nito is 3.5 liters. Maliit lang siya compared kay Honda Dio na mayroong 5.3 liters. Ito naman ay may fuel consumption of 58.3 kilometers per liter, but of course, pwedeng mag-iba pa ng reading and expect. Baka mas matakaw siya dahil siya ay automatic. Yung plastic fairings niya ay maganda yung quality. Kung alam ninyo yung Honda XRM, yung kanyang tapaludo, ganun yung texture or quality ng side fairings ni Navi. Makunat yan, siguradong matibay. Ilapit natin konti ang ating camera at makikita natin in this specific part ng kanyang side fairings, meron ding design na carbon type. Dito naman tayo sa kanyang right side. Nandito sa parteng to yung on and off nung kanyang gas. Sa baba naman nito, meron itong integrated storage area. Very unique yung kanyang design. Kahit parang cute yung kanyang itsura, ay marami ka na rin maikakarga. Yung mga pinamili mo, pwede mo nang ilagay dyan. O kaya naman yung ibang importanteng gamit dahil may lock na to. Ang itsura naman dito sa kanyang right side, same pa rin merong naka-engrave na Navi at saka naka-embossed na Honda. Parang yung mga typical na pang-trabaho motorcycle, dito mo na rin ilalock yung kanyang leeg. Isa sa nagustuhan ko dito, yung kanyang frame, solid yung pagkaka-weld. I-fitting naman natin yung kanyang footrest para sa driver. Swak pa rin naman. Akyat naman tayo dito sa kanyang upuan. It has a good quality seat cover, rubberized po siya, anti-slip na rin yan. Palapad rin naman siya dito sa part na to para ka rin nakaupo sa Honda Wave. Sa mga nag-aalangan kung pwede bang angkasan itong si Honda Navi, pwede naman. At maganda rin siyang upuan dahil malambot itong kanyang foam. Isang safety feature na meron tong si Honda Navi ay yung kanyang side stand kill switch. When activated or deployed, hindi aandar ang inyong scooter. Sa kanya namang side view, maliit lang din talaga siya. Mukha siyang dekambyo, hindi mo nga siya pagkakamalang scooter. Kahit maliit lang itong scooter na to ay meron pa rin siyang center stand. Mapapansin nyo rin dyan na nandyan yung kanyang kickstart. Kung malinis ka namang magmotor ay good news sa'yo to. Meron siyang napakalaking tire hugger. Kalahati na ng kanyang gulong ang kanyang cover at meron din tong bracket para maiwasan ang vibration. Ang atin naman pong braking system, same lang dun sa kanyang harapan. Naka-drum brake, gaya nga ng nasabi ko, ito ay naka-CBS. Kung pipiga ka dito sa kanyang likod, may kumakapit sa kanyang harapan. Ito naman ang itsura ng kanyang tambucho. Meron itong heat guard na bakal. Ang atin naman pong cooling system, ito ay air-cooled. Ang capacity ng kanyang oil is 0.7 liter. Ibig sabihin lang yan, nasa 800 ml na langis lang ang kailangan nating bilhin kapag tayo ay mag-change oil. To have a complete image sa kanyang right side, ito po siya. Dito naman nakatago yung kanyang karburador. Safe na safe yan sa mga debris dahil meron na siyang rubber cover. Ang suspension naman niya dito sa kanyang likod is monocushioned swing arm rear suspension. Red po ang kulay niyan sa lahat ng color variant. Down to the engine, meron itong engine type na 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled, with the displacement of 109cc. Sa tingin ko, same lang to ng engine sa Honda Dio kasi parehas sila ng power and torque. Maximum power 5.89 kW at 7,500 RPM. With the maximum torque, yung damba is 8.91 Nm at 5,000 RPM. Pasado ba sa inyo itong bagong scooter ni Honda? I-comment nyo na yan. Kung gusto nyo pong kumuha ng Honda Navi, pwede ko po kayong i-assist, just PM me sa ating Facebook page, Easy Ride Journey. Pwede kahit nasa Luzon, Visayas, or certain part of Mindanao. Overall dimension naman tayo, yung kanyang length is 1,808 by 748 by 1,039 mm. Meron itong curb weight o bigat na 104 kg. Seat height naman natin is 762 mm. Para ka lang nakaupo sa Honda Click na 125. Kahit na ito ay small scooter, tinalo pa niya ang ground clearance ni Honda Beat at Honda Click. 148 mm ang kanyang ground clearance. Sa SRP naman tayo, meron itong price of 55,900 pesos. Pero price may vary, depende po sa kasang pupuntahan ninyo. And for the installment, i-update na lang natin dyan sa comment section. Dahil nga bago pa si Navi ay hindi pa nila nalalagyan. Kung nag-enjoy ka sa ating video, do not forget to like, share, and subscribe. Ito pong ating YouTube channel. Mahilig ka po sa Facebook and TikTok. Meron din po tayo, ilalagay ko po dyan sa description yung link ng ating mga account para parati ka pa rin updated sa mga bagong motor na lumalabas ngayon.
At hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ride safe!